Psalms 42. Babasahin po natin ang verses 1 hanggang 8 at ito'y may kaugnayan sa ating personal daily devotions. Verse 1 hanggang 8, ganito po ang sabi ng kasulatan. Kung paano ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Diyos? Ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi, habang ang mga tao sa akin ay nagsasabi, nasaan ang iyong Diyos? Ang mga bagay na ito ay aking naalala, habang sa loob ko ay ibinubuhos ko ang aking kaluluwa. Kung paano ako'y sumasa karamihan at sa paglakad sa bahay ng Diyos, sila'y aking pinapatubayan na may awit ng pagpupuri at sigaw ng kagalakan, napakaraming tao na nagdiriwang ng kapistahan. Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat siya'y muling pupurihin ko dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan. O Diyos ko, ang aking kaluluwa ay nanlulumo sa loob ko. Kaya't aking naalala ka mula sa lupain ng Jordan at ng Hermon, mula sa bundok ng Mizar. Ang kalaliman ay tumatawag sa kalaliman sa hubong ng iyong matataas na talon. Lahat ng iyong alon at iyong malalaking alon ay sa akin ay tumapon. Kapag araw ay inutusan ng Panginoon ang kanyang tapat na pag-ibig, at sa gabi ay kasama ko ang kanyang awit, isang panalangin sa Diyos ng aking buhay. Ito'y awit o pangungusap ng isang taong uhaw sa presensya ng Diyos. Tayo manalangin. Opo, Panginoon, nakita namin ang paglalarawan na isang taong nauuhaw sa iyong presensya. Tulad siya ng isang usa na pagod. Isang usa na nananabik sa mga kristal na ilog at nauuhaw. Nais niyang mapatid ang kanyang kauhawan sa pamamagitan ng tubig na ito na nagbibigay sa kanya ng buhay. Nawa nga po sa aming pag-aaral sa umagang ito, makita namin ang aming mga kaluluwa na nauuhaw sa inyo. At ang tanging pag-asa namin ay makainom ng buhay, tubig na kaloob ninyo, pampalakas ng aming kaluluwa. Lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong idinadalangin na naway kausapin niyo kami at gawin niyo, Panginoon, ang kasabitan namin pakikipagrelasyon sa inyo, pakikipagtagpo sa inyo sa bawat araw ng aming buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Gaya na sinabi ko, mga kapatid, ito'y awit na isang taong uhaw sa presensya ng Diyos. Siya ay walang kakontentuhan sa kanyang sarili hanggat hindi siya nakarating sa presensya ng ating Panginoon. Tulad siya ng isang usa na nauuhaw sa isang malakristal na tubig at tanging pag-asa niya na siya maibsan sa kanyang kapaguran ay makainom ng sariwang tubig na ito. At ang kanyang luha ay kanyang ginagawang pagkain sa kanyang pagtulog, sa kanyang pag-iyak. Binubuhos niya ang kanyang buong puso. At ang luha niya ay parang pagkain dahil sa kanyang kauhawan sa presensya ng Diyos. Now, personal devotions ay napakalaga sa mga tao ng Diyos. Kung tayo mga tao ng Diyos, ito ang pinakamalaga sa ating buhay, sapagkat dito nalusukat ang ating totoong pagsamba sa Diyos. Gaya ng sa pinaliwanag ko nung una, ang ating corporate worship, ito ay nangyayaring, maaaring ito ay nagiging dull, ito ay maaaring nagiging parang
nakakaligtan natin, negligence. Dahil hindi natin masisisi ang tao na kapag ang kanyang pagsamba sa Diyos sa araw ng Sunday ay parang patay, walang buhay. Dahil hindi niya nagagawa ang unang dapat niyang gawin sa kanyang pamilya. Ano yun? Family worship. Yung ating pong corporate worship, hindi yan magbibigay sa atin ng apoy para magkaroon tayo ng family worship. Hindi, kundi yung ating corporate worship, nagbibigay ng apoy ng ating family worship. Buong pamilya, sumasamba sa Diyos dahil mayroon tayong family worship. Ngunit ang family worship, hindi natin magagawa kung wala tayong, ano yung pinaka-base, personal worship o personal devotion. Ito yung ating relasyon sa Diyos. Kung mayroon tayong tamang relasyon sa Diyos, kung tayo mga tao ng Diyos, magagawa natin ang ating family worship, kaya mapagliliyag natin ang ating family worship, ang ating corporate worship. Maraming iglesia ngayon, na dito sila nakafocus, bagamat napakahalaga, pero wala silang family and personal worship, kaya hindi ito tumatagal. O di kaya, pwedeng magkunwari, sa corporate worship, mali kang magpapakita ng init sa iyong pagsamba sa Diyos, wala kang absent dyan. Pero kung wala ka namang personal devotion with the Lord, wala kang personal relationship sa Kanya, lahat ng ito ay walang silbi. Pakitang tao lang ito. Kaya kung ano ang ating nagiging ugali dito sa ating corporate worship, mga kapatid, yun yung bunga ng ating ugaling kung personal. Kung malamig tayo dito, wala tayong panahon dito, pagkukunwari yung ating gagawin dito. Nagiging ritual na lang. Kaya dapat tayo ay nagsisimula sa foundation. Ang foundation natin yung ating sarili. Gaya ng pinapakita rito ni David. Now, personal devotion ay ginagawa sa tatlong paraan. Itong ating pag-aaral ngayon. Ginagawa ito sa tatlong paraan. Una, pagbabasa ng salita ng Diyos. Pangalawa, pananalangin at pasasalamat. Napakasimple lang po. Maraming tao gusto pa umakyat ng bundok ng tralala, bundok ng banahaw para makipagtagpo sa Diyos. Stay ng 1 week, 2 weeks, mag-prayer and fasting dahil gusto nilang ma-meet ang Diyos personally. Hindi kailangan doon. Ang kailangan dito ay ang ating personal devotion with the Lord kahit saan lugar. At ang sangkap sa ating personal devotion, simple lang. Reading of the Word, prayer, and thanksgiving. Napakadali lang po, mga kapatid. Pero ito ang inatatamaran dahil simple lang. Kaya isa po itong rebuke sa atin. Hindi kailangan hanapin ng Diyos. Aakyat ka pa ng planeta. Nandito yan sa ating puso. Ang sabi nga sa Romans, hindi malayo ang Diyos. Kung pinapayag mo ay sa iyong labit at kumula sa puso, naroon ang Diyos sa iyong puso. Ang kailangan lang natin dito ay ang ating panahon para po sa ating personal devotions. Mahalaga natin ng personal devotions, mga kapatid. Ito ang ating fountain ng ating relationship with the Lord. So, una tignan natin, hindi ko expound yung verse 42, kundi ito isang hamon lamang sa atin tulad ng ginagawa ni David. At gawin natin ang personal devotion sa tatlong pamamaraan. Una, pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang katwiran natin, pag nagbasa, naantok ako yung ang problema sa iyo. Ang personal devotions ay napakahalaga sa mga tao ng Diyos. Unang-una, pagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit kailangan nating magbasa? Tatlong dahilan, tatlong kalagahan. Unang-una, ito ang dapat nating kasabikan ang magbasa ng Bible.
So, ito yung nagsasalita sa akin, tanong. Kailan natin nabasa minsang buo ang Biblia? Ilang taon na kayong Kristiyano, mga kapatid? Mayroon dito mga 26 years old na. Mayroon dito 5 years, 2 years. Nabasa na ba natin ang Biblia? Kapag kayo ay mayroong minamahal sa ibang lugar at nagpadala ng sulat, yung ba ay inyong dalampasan? Hindi, dahil minamahal ninyo. Gaano nyo kamahal ang Diyos na nanligtas sa inyo? Gaano nyo kamahal ang Diyos na nagbigay ng buhay sa inyo simula sa sinapupunan ng inyong ina hanggang ngayon tumanda tayo, na dumanas tayo ng kanyang biyaya, libreng hangin, libreng paningin, libreng lakad, libre lahat ang ating ginagawang tanggap sa Diyos at hindi natin mabasa ang kanyang salita. Personal devotion, alam niyo itong dapat maminsahe sa retreat na dapat talaga tayong harapin sa bagay na ito. Napaka-busy natin sa ibang paraan. Pero ang dapat nating kasabihan, una ay ang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Mahawakan natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang Diyos hindi natin pwedeng hawakan sa pisikal na paraan, pero ang panghawakan natin siya sa kanyang mga pangako. Sinasampalatayan natin, hinahawakan ng ating panampalataya yung kanyang mga salita. Anong salita yon? Kung ikaw ay magsisisi, pahayag mo ang iyong kasalanan sa kanya, anong pangako niya? He is faithful and just to forgive you. That is His promise. At paano tayo magkaroon ng kapayapaan sa ating kasalanan kung di natin panghawakan yung kanyang pangako, yung kanyang salita? At ang sabi pa sa Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan sa sino ng langit na sukat ikaligtas ng lahat ng tao maliban kay Kristo. At ang sino ang sumasampalataya kay Kristo, anong pangako? Anong pangako, mga kapatid? Kaligtasan, pinanghawakan niyo ba yun? Pinanghawakan ba natin yung pangako yun? Eh bakit di natin yung panghawakan ng Diyos sa kanyang salita sa ating devotion? Napakasimple lang. Kailangan natin ang salita ng buhay. Hindi nyo sabi sa Matthew chapter 4 verse 4. Anong sabi, mga kapatid? Matthew 4 verse 4. Ngunit siya ay sumagot, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano po ibig sabihin nun? Hindi lamang tayo nabubuhay sa material na bagay, sa ating mga bahay, sa ating sasakyan, sa ating mga trabaho. Hindi lamang tayo nabubuhay. Kailangan mabuhay din tayo sa salita ng Panginoon. Ano yung salita ng Diyos? Ito yung buhay ng ating kaluluwa. Kaya napakalaga na tayo ay kumain ng salita ng buhay. Kailangan natin magbasa ng salita ng Diyos. Kaya na sinabi ko rin na tao talaga maaaring magbuwis siya ng buhay sa kanyang trabaho. Pero wala siyang pagbubuwis ng kanyang buhay sa 1 minuto ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung kailan yung napakalaga sa buhay mo, yung pa ang binabaliwala. Pwede tayong maupos sa ating trabaho, pero hindi tayo maupos sa salita ng Diyos pagpos nagkakaroon tayo ng buhay. At ang salita ng Diyos, alam natin, kailangan ng Kristiyano sapagkat ito lamang ang ating kalaguan sa ating spiritual. Hindi yung ating good works ang makapagpapalago sa atin. Hindi yung ating pagpapakita sa labas ang magpapalago sa atin, kundi ang salita ng Panginoon. 1 Peter chapter 1 verse 23. Anong sabi? Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nanatiling salita ng Diyos. Ano pong kinukumpara rito? Paano ba ipinapanganak ang tao? Saan tayo ipinapanganak una? Saan? Anong binhi?
Binhi ng lalaki at binhi ng babae. Pero ang sabi dyan, binhing nasisira yan. Ibig sabihin, may katapusan. Pero kapag lang isang tao ay ipinanganak na muli sa binhing walang katapusan, ano yung binhing walang katapusan sinasabi dyan? Ang salita ng Diyos. Ito ang kailangan natin. Kailangan natin lumago sa binhing na hindi nasisira upang tayo tumibay, ang ating buhay ay mananatili magpakailanman ang piling ng Diyos. Kaya ang sabi sa chapter 2, verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Na paano tayo makakalago sa kaligtasan kung hindi natin nagagawa ang ating personal devotions? Umaasa tayo sa worship na mayroong preaching. Maganda yan. Talagang nakapagpapatibay yan. Pero alam ba natin, nang pagdating sa preaching, conviction ito sa ating personal relationship with God. Gaano ba katibay ang ating personal? Ito'y makikita natin sa ating personal devotion. Kaya ang preaching po, dinadala tayo sa ating foundation, ang ating pinaka-basic na buhay. Ano ang relasyon natin sa ating personal na relasyon sa Diyos sa buhay? Kailangan natin lumago. At ang salita ng Diyos nagbibigay sa atin ng kalakasan ng ating pananampalataya. Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6 verse 10 to 17. Ganito po ang sabi. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang lakas. Isuotin niyo ang buong kasuotan pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng diabo. Sapagkat ang ating pagkikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama, at kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Kaya tumindig kayo ng inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti at ang katuwiran, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palasod ng kasamaan. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tapak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Na ano po ang lahat ng sinasabi dito? Yung kabuuang baluti ng Diyos. Ito ba ay isang literal na kailangan magsuot tayo ng baluti? Na hindi po, napakalog po yan sa kapangyarihan ng Diyos. Lakas ng Diyos. Ang sabihin, isuotin nyo ang kapangyarihan ng Diyos. At ano yung kapangyarihan ng Diyos? Ang Kanyang salita. Ang Kanyang salita ay nalalaman ito na isang kalasag, na isang helmet, na isang sinturon. Kailangan natin dala-dala ito palagi. Ito ang ating panlaban at pangsangga sa nagliliyab ng mga palaso araw-araw. Ay napakalaga po ang personal devotion. Sapagkat sa pamagitan ng salita ng Diyos, para kang nababalutan ng lahat ng baluting ito habang ikaw ay nakikipagniig sa Diyos. Eh, minsan, hindi natin nakikita yung kilos ng Diyos sa buhay natin. Pag nandun tayo sa labas, bigla kang nasagi ng sasakyan. Ay! Swerte naman ako dahil hindi ako nabunggo. Swerte. Hindi mo ako makasuot ka ng baluti ng kapangyarihan ng Diyos. Walang swerte sa Diyos. Lahat ay nasa Kanya. Kapahintulutan. Kaya ito ang dapat natin unang kasabitan, mga kapatid. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi maging sa salita ng Diyos. Ano ba paano ba tayo nilikha? Paano ba nilikha ng Diyos ang tao sa unang-una? Tandaan niyo ba yun? Genesis chapter 2, verse 7. Saan daw nilikha ang tao? Sa labok.
At ang alabok, nag-itsurang tao na. Buhay na ba yun? Anong ginawa ng Diyos? Hiningahan. At ang taong nasa alabok, hiningahan, nagkaroon ng buhay. At siya naging? Ha? Siya naging? Living what? Body? Soul. Hindi sinabing buhay na katawan. Dahil ang tao is a soul. Living soul. Buhay na kaluluwa. Yung ating katawang laman at yung ating totoong pagkatao, nagsama yan. Buhay ang tawag dyan, living soul. Hindi sinabing living body. Ang kaluluwa natin ay buhat sa Diyos, sa hininga ng Diyos. Kaya ang ating buong soul ay nangailangan ng lakas mula sa Diyos. Yung ating katawan mula sa alabok, at hindi lamang tayo dapat sa alabok na bagay na bubuhay, kundi dapat tayo nabubuhay mismo doon sa hininga ng Diyos. Tama nga ba natin yung mga kapatid? Ang ating masyadong pinanagaan yung ating katawan eh. Hindi masama yun. Pero remember this, you are a living soul. Buhay na kaluluwa. Tayo espiritual na tao. Tayo espiritual na tao na nandito sa katawan. Hindi ito parang alimango, itong katawang ito, nandun tayo sa loob. Hindi. Itong katawan ng ating soul ay buo yan. Hindi pwede maghiwalay maliban ng pag namatay. Doon maghiwalay. Pero the body and the life, the spirit cannot be separated. It can only be separated by death. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Yun ang pagkain natin. Kung kumakain tayo physically ng pagkain, paksiw, tuyo, aba, mga kapatid, mas masarap kung kumain din tayo ng salita ng Diyos. Pero kung 3 times tayo kumakain, hindi lang 3 times ako, 6 times ako, dahil yan sabi ng doktor sa akin, 6 times ako kumakain sa isang araw, hindi lang 6 times, parang 8 times pa nga eh. Pagka ako ina-atake ng aking diabetes, minsan nalas 2, eh, pupunta ako sa chocolate. Sobra pa. Pero ng best tayo kumakain sa ating spiritual na pagkain. Naalala niyo mo kailan kayo huling nag-devotion? Inyong personal? Abay, malapit na kayo mamatay. Subukan niyo mo kumain isang buwan ng pagkain natin. Ano sasabihin niyo? Alam ko, marami sa inyo, pagkagutom, mainit ang ulo eh. Di ba? Pagkagutom? Sabi pa, surang-surang niya, eh, gutom ba't ako? Yun ang muna natin kasabigan. Salita ng Diyos. At ikalawa, ito rin ang dapat nating unahin gawin. Ang salita ng Diyos. Kung ano yung ating natutunan, yun din dapat nating gawin. Pero sa preaching, anong mga messages narinig natin? Pero pagkalabas natin sa pinto, nalimutan natin yun eh. Hindi natin nagagawa from Monday to Saturday. Kasi kung nagagawa natin yun, dapat nandun tayo unang-una nakaluhod sa presensya ng Diyos sa ating personal devotions. For pag-ising kaya, bago man lang mo punas na yung mata, alalahanin ng Diyos naghihintay sa iyo the whole night. Maglumuhod mo na. Not necessarily na iluhod mo yung tuhod, masakit ang rayuma, pero dapat iluhod natin ang ating puso. Ano yung sabihin ng pagluhod ng puso? Pagpapakumbaba sa kanyang presensya. Pagpapakumbaba sa kanyang presensya. Kaya ikalawa, yun ang una natin, ngayon, binasa natin ang salita ng Diyos, gawin naman natin, unang-una natin gawin, ay kung anong ating natutunan sa salita ng Joshua. Pakibasa ng Joshua. Chapter 1. Alam niyo ba kung saan yung Joshua, mga kapatid? Alam niyo siguro, kasi yun ang simula ng Bible. No? Nagbabasa tayo ng Bible hanggang Joshua, pero pagdating doon sa sunod sa Judges, next year na lang. Kaya pagdating sa mga prophets, hindi natin alam kung saan yun. Hindi natin alam kung saan si Habakkuk, hindi natin alam kung saan si Haggai. Kasi 26 years na tayo na Kristiyano, never in our life nabasa natin buo ang Biblia.
Kita nyo kung gaano ka gutom at uhaw ang ating kaluluwa. Sige nga, pakibasa Joshua 1:8. Joshua 1:8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Ito ang sinasabi. Ang sabi rito, huwag daw natin ihiwalay ang kautosang ito sa ating mga labi. Ano yung sabihin nun? Sa ating bibig. Huwag ihiwalay sa ating bibig. Ano yung sabihin nun? Basahin. Hindi, ginagawa ng iba eh. Nilalagyan tali. Sinasabi dito. Karamihan sa mga Katoliko ba din eh. Pag masakit ang ulo, gagawin. In Jesus' name. Jesus' name. Pag masakit ang sikmura, in Jesus' name. Hindi po yan ibig sabihin, yan po ay superstitious belief. Aklat lang ito eh, papel. Pangano mo dyan. Ang makapangyarihan dyan ay yung salita na dapat nang basahin. Dahil yun ang pumapasok sa ating tenga hanggang sa ating puso. Kaya sabi dyan, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang lahat ng nakasulat. Tingnan yung Bible nyo, yung bang lahat nakasulat, masunod natin ang lahat ng ito? Sinabi dyan, magpakamatay ka. Gagawin mo? Gagawin ba natin yan? Yung ba ibig sabihin, upang masunod ninyo ang lahat ng nakasulat? Hello? Hindi yan tinitignan yung Bible niya eh. Ano pa sabi dyan? Upang inyong masunod ang ayon. Hindi po lahat na nasusulat. Ayon sa nakasulat dito. Hindi po lahat ng nakasulat ay susundin o magagawa, kundi dapat lahat ng iyong plano, lahat ng iyong desisyon ayon sa banal na kasulatan. Halimbawa, pwede ba ako mag-asawa ng unbeliever? Ano sabi ng salita ng Diyos? Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Punong-puno akong problema, magpapakamatay ako. Ano ba sinasabi ng Biblia? Pwede ba magpakamatay? Ang sabi ng Biblia, thou shalt not kill. Hindi pwede. Kundi ayon, mga kapatid. At nang sa ganon, kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay sa lahat ng iyong plano, sa lahat ng iyong desisyon, anong sabi dyan? Sapagkat kung magtagayoy, iyong pagiginawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Magtatamo ka ng tagumpay. Pagiginawain ang iyong lakad. Kaya ito ang dapat nating unahing gawin. Una, salita ng Diyos ang unang dapat nating kasabitan. Ikalawa naman, dapat nating unahing isagawa. Ito ay gabay at pananagumpay sa lahat ng ating gawain. Ang mundo ay puno ng kasamaan. Alam natin yan. Ang mundo ay punong-puno ng kasamaan. Ngunit, kung mayroon tayong alam na salita ng Diyos, maiiwas tayo sa atin sa pagbagsak. Ang sanlibutan, okay na sa kanila, makapatay ka. May magtatanggol sa iyo human rights. Yan ang mundo. Diba? Kung sino ba yung kriminal, yan ang pinagtatanggol. Sabi sa Biblia, ngipin sa ngipin. Hindi sa tao mismong gaganti, kundi ayon dapat sa batas, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Ibig sabihin, kung anong ginawa niya, parusahan siya. Ang sabi ng mundo, pag nag-aasawa, pwedeng trials muna. Huwag mo naman pakasal, tingnan natin kung kayo ba ay magkasundo. Yan ang mundo, punong-puno ng kasamaan. At yan sinusunod ng marami ngayon, nagsasama na hindi kasal. Ano sabi ng salita ng Diyos? Ano ang sinasabi ayon sa salita ng Diyos? Hindi pwede. Yan ay kasamaan, kasalanan. At ang patunguhan niya na impyerno.
At hindi biro ang salita ng Diyos dyan. The wages of sin is death in hell. Hindi mo alam yan kasi hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nakikinig ng mga ngalan ng salita ng Diyos. Pero ngayon narinig mo, katindi pa ng kasalanan ginagawa mo. Kaya nga, kung ito'y ating binabasa, binubulay, nalalaman natin, naiwasan natin ang anumang kasalanan at giginhawa ang ating buhay, magtatagumpay tayo sa buhay na ito. Kaya napakalaga po na isagawa ito. Kung narinig natin ito, isagawa natin sapagkat kung hindi natin isagawa, ay naghihintay tayo sa kamatayan. Kaya nga, ang salita ng Diyos, ang sabi sa Psalms 119 verse 105, sino makapag-recite ba? Ang salita ng Diyos ay ilawan saan? Sa aking paa. At liwanag saan? Sa aking landas. Now, tingnan yung picture dyan. Yung salita ng Diyos, parang lampara. During this time, sa panahon ito ng Salmo, wala pang electricity, walang posting ilaw sa daan nila. At wala rin transportation tulad ng tricycle ngayon, no? Nandi gasolina, mga kotse, taxi, ganyan. Panahon nun, ang kanilang mga sasakyan nun ay mga baka, kabayo. At walang ilaw. Ngayon, kung mga baka at kabayo ang naglalakad sa kalsada, anong napupuno doon? Anong napupuno doon sa kalsada? Pagka puros hayop ang naglalakad doon. Palay ko noon, kahit naman kindergarten, maintindihan yan kung ano yung napupuno doon. Siyempre, dumi. Kung umulan. Ngayon, pagdating sa gabi, gaano kahalaga yung lampara? Ha? Ang ilawan ay para sa aking paa, para alam ko kung saan ako habang. At ang liwanag ay para sa aking landas na daraanan, kung saan ako pupunta, kaliwa o kanan. See? The same with the Word of God. Ang salita ng Diyos ay lampara ng ating paa upang makaiwas tayo sa mga kasalanan, upang malaman natin kung saan tayo papunta, impyerno o langit man. So, yan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya minsan sa mga ganitong pag-aaral, akala mo okay ka lang eh. Pero yung pala, patungo sa kadiliman. Dahil nandiyan ka sa kasalanan. Kailangan natin malaman ito sa ating personal devotion. Personal daily devotions natin. Napakalaga ito. At ito ang pinapayo ni David kay Solomon. Ang sabi ni David kay Solomon, na siya maging bagong hari, huwag mong kaligtaan ng salita ng Panginoon. Huwag mong pababayaan ang kautusan ng Panginoon. Ito ang iyong gabay sa iyong paghahari, sa iyong negosyo, sa lahat ng pamilya mo. Ito ang gabay ng iyong pamilya. Ito magtuturo sa iyong mga anak kung paano sila mangugali ng tama. Ito ang payo din ni Azariah sa kanyang anak na si Asa, na kung sa salita ng Diyos magtatagumpay ka bilang hari. Ano nangyari nga? Nagkaroon ng revival ang Israel dahil natagpuan ni Asa ang salita ng Diyos. Pero nung wala pang salita ng Diyos, lahat ng klase ng kasalanan ikinakapir na tama yun. Itong ginagawa ng marami, gagawin din namin. Pero kapag nalaman mong salita ng Diyos, abay, matakot ka. Magbago ka ng buhay. Gusto mo mapunta ka doon sa kapamakan, sa dagat-dagatang apoy? Akala nyo masaya kayo, nagsasama kayo? No. Kaya mahal kayo ng Panginoon dahil pinaalam sa inyo ang araw na ito sa kanyang salita. Ay dapat lang sa gawa. Ikatlo, mga kapatid, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, unawain itong maigi. Hanggang ngayon, maraming mga taong nagbabasa ng Biblia hindi na maintindihan kung anong sinasabi ng text, kung anong sinasabi ng talata. Ang katwiran, wala akong salamin eh, hindi ko makita.
nakakita ng tungaw. Alam niyo ba yung tungaw? Nakakita ng karayon pag mahal tinatahi. Pero pagdating sa Biblia, mahal ka pumunta po. Alam mo, katwiran lang yan talaga ng mga taong ayaw magbasa. Bakit ayaw magbasa? Sapagkat tinakpan ng kanilang mga mata ni Satanas. 2 Corinthians 4:4. Alam niyo ba yun? Habang kayo tumatanggi sa pagbabasa ng salita ng Diyos o pagsasagawa noong sinasabi ng salita ng Diyos, hindi niyo alam, sumusunod kayo sa Diyos ng sanlibutan ito, walang iba kundi si Satanas. Pagbasa na, 2 Corinthians 4:4. 2 Corinthians 4:4. Alam niyo ba yun? Kung saan? Nandun yan sa pinakahuli, kasunod ng Revelation. Hindi kasi gusto ko lang hamunin kayo magbasa ng buong Biblia. Kristiyano, nagsasabing Kristiyano, walang dalang Biblia, kinahiyang Biblia. Anong klase ka ng Kristiyano? Kung karpentero ka, dala-dala mo palagi ang tools mo. Kung doktor ka, dala-dala mo lagi ang stethoscope mo. Kung sabungero ka, dala-dala mo manak mo. Pero kung Kristiyano ka, kinahiyang mo Bible mo. Ate, ng mga gawain mo ng Bible? Ang klaseng Kristiyano yan. Masabi mo, hindi na Kristiyano kung gano'n. Ano sabi sa 2 Corinthians 4:4? Sa kanilang kalagayan, tinulag ng Diyos ang sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Nakita nyo? Habang kayo tumatanggi, makinig, magbasa, hindi nyo alam, sinusunod nyo ang Diyos ng sanlibutan ito. Binubulag ang inyong isipan para huwag kayong magkaroon ng gana na magbasa at makinig at umunawa ng salita ng Diyos. At anong tinuturo sa inyo? Oh, masigit yung alam mo dyan.